Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang bagong Bayani Awards 2025 na nagbibigay pagkilala sa mga natatanging overseas Filipino workers o OFWs. Punong ehekutibo, tiniyak ang proteksyon ng pamahalaan para sa mga OFW. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng parangal sa mga natatanging overseas Filipino workers sa ilalim ng Bagong Bayani Awards 2025. Ang Bagong Bayani Awards ay naglalayong bigyang pagkilala ang mga OFW na nakaambag sa pagpapaunlad at pagpapalaganap ng imahe ng Pilipino bilang isang mahusay, responsable at kagalang-galang na manggagawa. Sa naging talumpati ni Pangulong Marcos ay sinabi nitong na ipapakita ng mga OFW ang tunay na pagka-Pilipino na anyay nagbibigay karangalan sa bansa. Bilang pagkilala naman sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa abroad, ay pinahayag ng Pangulo na tuloy-tuloy ang pamahalaan sa pagsisikap na mabigyan pa ng benepisyo at masiguro ang kapakanan ng mga OFW. Kabilang dito ang pagbibigay ng OFW electronic cards para sa mas mabilis na access sa mga social services, ganoon din ang integration ng startup capital para sa mga ito. Ang tiyak ng Pangulo, hindi kailanman mag-iisa ang mga OFW at narituhan niyang pamahalaan para protektahan ang mga tinaguriang bagong bayani. Sa inyong pag-alis at sa inyong pagbalik, tandaan po ninyo na hindi kailanman kayo nag-iisa. Gagawin namin ang aming makakaya upang maprotektahan at masuportahan ang bawat bagong bayani. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At bago natin ipagpatuloy ang ating balitaan, ay makakasama muna natin ang Pag-ibig Fund upang ating mapag-usapan ang tinatawag na calamity loan. Dahil alam naman natin na nitong mga nakalipas na linggo ay kumbaga tumama sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kung hindi lindol ay bagyo ang humagupit sa mga lugar na ito. Paano ba natin kumbaga maasistehan ang ating mga kababayan upang sila ay makabangon muli mula sa mga kalamidad ito? At kaugnay niyan ay makakasama natin ang Department Manager 3 ng Pag-ibig Fund Public and Media Affairs Department. Walang iba kundi si Miss Jap Delmo. Miss Jap, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Miss Steph, good afternoon sa inyong mga tagapakinig at sa lahat po syempre ng miyembro ng Pag-ibig Fund. Magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat pong muli, Miss Jap, sa pagsama niyo po dito sa aming programa. Siyempre, ang unang-una po namin na katanungan para sa inyo, siguro para sa mga hindi po nakakaalam, ano po ba ang pinakalayunin nitong tinatawag na Pag-ibig Calamity Loan Program? Oo nga, nabanggit mo, talagang sunod-sunod ang pagsubok sa atin, kung hindi bagyo, ay meron naman tayong pagputok ng bulkan o kaya naman ay may lindol, At makakaasa ang lahat po ng miyembro ng Pag-ibig Fund na kami po sa Pag-ibig Fund ay laging handang humalalay sa ating mga miyembro para magbigay po ng agarang tulong, immediate po na assistance para sa mga ating pong kababayan na naging biktima ng mga kalamidad. So, kasama po dyan, of course, banggitin ko na, Ma'am Steph, yung pong ating
Mm. Ayan. At dahil nabanggit niyo na rin po, no, kasi syempre, nasabi niyo nga po na kailangan aktibong miyembro ng Pag-ibig Fund na nakatira sa isang lugar na nagdeklara ng state of calamity. Ano po ba, no, kasi iyan yung mga qualifications pa lamang, pero ano po yung mga requirements na kailangang ihanda ng mga miyembro ng Pag-ibig para sila po ay makapag-avail ng calamity loan? Oo, ma'am. So yung when it comes to qualification po, ang qualification lang naman natin ay ikaw ay active member. So ibig sabihin po, ang ating po definition ng aktibong miyembro ay kung meron ka pong regular savings sa pondo, sa Pag-ibig Fund, for the last 6 months po, at least meron kang isang monthly contribution, no, for the last 6 months. At kung ikaw po ay nakapagulog na, nakompleto mo na yung 12 months na membership savings mo, pwede mo nang ma-avail yung 90% ng iyong regular savings. So, dahil sa 90% pang ngayon, ay kasama po doon yung inulog mo na regular savings, yung counterpart ng iyong employer na inihulog din, no, sa Pag-ibig Fund, at yung kinita ng iyong savings na for the last turn na ihulog mo na, no, yung dividendo nun, ma'am, together po ay yung 90% nun ay pwede mong ma-avail. At pagdating naman po sa mga documentary requirements, atin pong pinadali, no, at atin pong ginawang very convenient to our members. In fact, ma'am Steph, pwede ka mag-file ng iyong calamity loan online, no? So, hindi mo na kailangan pumunta sa aming mga branches. You can do it po sa Pag-ibig Fund website. Meron po tayong tinatawag na virtual Pag-ibig website. You can accomplish po the Pag-ibig calamity loan application doon. And then, pwede rin po kayo kung meron pong kayong loyalty card plus, no? Ang kagandahan po nun, ma'am, ay yung pong proceeds ng iyong calamity loan ay diretso na po namin i-release dun sa iyong kumbaga ATM o regular savings na gamit po ang iyong loyalty card plus. So, samahan mo po ng proof of income. Pwede po ito yung certificate of net pay. Pwede po ito yung mga dokumento na nagpapatunay ng iyong kinita, no? At of course, ang iyong valid ID. Yun lang naman po ang ating kailangan para po ay tayo ay makapag-file ng iyong calamity loan. Miss Jap, no, maulit lang po natin ito, no. Tama po ba kapag nakumpleto ang yung ano po ba yung yung makukuha po pag nakumpleto yung 12 months, no, ng paghuhulog para sa Pag-ibig? Tama po ba 90% ang makukuha po? Tama po kayo, ma'am. So, 90% po ng kabuuan mong naihulog na, kumbaga po yung aming savings na available sa Pag-ibig Fund, yung 90% po nun, ay pwede mo na pong mahirap. And you have option po kung if you want to pay it within 1 year, 2 years, up to 3 years po. At ang kagandahan nito, Ma'am Steph, ay meron po tayong tinatawag na grace period, no? So, ibig sabihin yan, ma'am, ay yung unang bayad mo dun sa iyong calamity loan ay meron po tayong grace period na 3 months. So, on the 4th month pa po, upon the release or upon the receipt of your calamity loan proceeds, dun pa lang po kayo i-require na magbayad ng iyong first monthly amortization. That's good to hear po, no, lalo na dun sa ating para dun sa ating mga kababayan na kumbaga ay bumabangon pa lamang mula sa mga kalamidad na ito. Matanong ko lamang po, Miss Jap, paano naman po yung interest rates, no? Ilang porsyento po ba yung interest rate para dito sa calamity loan? Ma'am Steph, tama kayo, no? Talagang we made it as friendly as possible po. Ang ating pong interest rate for calamity loan ay 5.95 per annum. Ito po ang pinakamababa sa merkado para mas lalo po nating matulungan ang ating mga miyembro. At eto po, no, paano po kung may existing loan na, no, yung miyembro ng Pag-ibig, makaka-apply pa rin po ba siya if ever po? Kung ang kanya pong existing loan po sa Pag-ibig Fund ay housing loan, separate po iyon, no? So, hindi po yun kasama dun sa i-consider natin na loanable amount. Pero kung halimbawa naman, Ma'am Steph, ang kanya pong loan, ang ating miyembro ay may existing loan na multi-purpose loan po, no? So, pareho pong ang top base po kasi yan, ibig sabihin nakabase dun sa regular savings mo sa pondo, no? Sa Pag-ibig Fund. So, iaawas po natin yun pong
Mm. Matanong ko lamang po, no, Miss Jap, meron po bang mga instances na nade-deny ang loan application na pagdating dito sa calamity loan, or hindi naman po ito nangyayari? May mga instances din ma'am, no, na unfortunately po ay hindi po pasok sa mga requirements natin dahil unang-una na nga po, kailangan yung lugar na kailangan po natin ng state of calamity. Usually po, it's a resolution coming from your municipality or coming from your province. O kaya naman ma'am, minsan po ang ating miyembro ay kaka-release lang po nung kanyang huling multi-purpose loan, no? So wala pang 6 months at hindi ka pa nakapagbayad, nakapag-unang bayad. So hindi pa po available yung calamity loan para sa iyo. So usually po ito lang naman yung yung kalimitan po na mga pagkakataon na po pwede pong hindi mag-qualify for calamity loan ang ating miyembro. Mm. At meron po bang mga safeguards na kumbaga ay pinapatupad ng Pag-ibig Fund para maiwasan yung mga tinatawag na fake or fraudulent applications? Meron po bang ganun? Oo. Yes, ma'am. Unfortunately, may mga tayong mga kababayan na nagsasamantala rin, no, sa mga pagkakataong ganito, no, na medyo magulo ang pag-iisip ng ating mga miyembro. So, we always remind our members na wag po kayong dadaan sa yung mga naglalakad. Ako na lang ang mag-process ng iyong calamity loan. Wala po tayong ganon at wala rin pong application fee or processing fee ang Pag-ibig Fund. So, dapat po ay diretso na po kayong mag-file ng inyong calamity loan. Madali lang naman po ito. You can do it online po, and kung meron po kayong existing virtual Pag-ibig account, ito po ay secure, no? Kasi po, syempre, meron itong account na name and kayo lang po ang nakakaalam supposedly ng iyong password. At kung ito naman po ay i-release na ang loan proceeds, ay diretso naman po ito sa iyong mismong bank account, no? So, nakapangalan naman po ito mismo sa miyembro at kung sino po ang humiram ng calamity loan. So, ito yung mga safeguard, ma'am, no? At kung halimbawa po ay meron din po kaming nakita, no? Recently, may mga kumalat na text na meron pong link kung saan ay naka-include doon na please click here to process your loan. Hindi po kami nagpapadala. Ayun, mukhang naputol ang ating communication. Hold on lang at we'll try to redial, no, si Miss Jap, dahil mahalaga ito, no, para sa ating mga kababayan na nais maka-avail ng loan. Ayun, naputol tayo, Miss Jap. Go ahead po. Opo, ayun po, saan ba ako naputol, no? So, binabanggit ko po kanina yung pong mga text scam, no, na kalimitan po ay kumakalat sa mga ganito po pagkakataon. So, we once again remind our members, kung meron po kayong na-receive na mga text po na meron pong included na link, please do not click. Kasi po yan po ay fraudulent, no? We will not send an SMS message po na may kasama pong link dahil baka po kayo ay ma-scam dito. So we encourage you po to go directly to our website. Ito naman po ay official website ng Pag-ibig Fund, yung ating pong www.pagibigfund.gov.ph. Doon po kayo mag-apply ng inyong transaction sa Pag-ibig Fund, o kaya po ay kung kayo may pagkakataon, of course, kayo po ay maaaring pumunta sa ating pong mga branches na nationwide po. At syempre, no, siguro ito na lamang po bago ko po kayo pakawalan, no, sa programa, Miss Jap. Ano na lamang po ang inyong mensahe sa mga miyembrong gustong mag-avail nitong calamity loan? Yes, ma'am. Thank you so much again for inviting us. And kami po sa Pag-ibig Fund ay nakaalalay po sa ating mga miyembro. Ready po kami mag-receive ng inyong calamity loan. Minsan, ma'am Steph, nagtatanong sila, available na ba ang calamity loan? Ang calamity loan po ay available all year round. So, yan po. Lagi pong available ang pondo para po umalalay sa inyo. Once po na nag-declare na ang lugar nyo ng state of calamity, open po ang Pag-ibig Fund to receive your calamity loan application. And kung meron pa po kayong karagdagang katanungan, pwede po kayo mag-visit sa ating pong official Facebook page.
housing loan insurance. You may file po your housing loan insurance claim to Pag-ibig Fund website o pwede rin po sa branches. Aasistahan po namin kayo para po kayo ay makapag-claim ng inyong insurance at matulungan po kayo to rebuild your house, to improve your homes kung halimbawa po ay naapektuhan ng mga bagyo. Again, Ms. Steph, salamat po. Maraming salamat din, Miss Jap, sa pagsama niyo po dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. At atin po nakasama si Ms. Jap Delmo, ang Department Manager 3 ng Pag-ibig Fund Public and Media Affairs Department. Patungkol pa rin po yan sa pag-a-avail ng calamity loan, partikular dun sa mga naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at lindol. Babalik na tayo sa ating balitaan. Expose ni Senador Panfilo Lacson patunay na nagsisinungaling si dating Congressman Zaldico. Ang kawang-ulat ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Napatunayan na expose kamakailan ni Senator Ping Lacson na wala talagang katotohanan ang mga alegasyon ni dating Congressman Zaldico na nag-abot umano siya ng pera kina Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong batay sa pagsisiwalat ng senador, lumabas sa testimonya ng dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na siya mismo ang humawak sa 52 billion pesos na umunoy kickback mula sa 100 billion pesos na budget insertion. Binanggit din ni Lacson na ang natitirang 19 billion pesos ay pinangasiwaan naman ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, bagay na tahasang sumasalungat sa kwento ni Ko. Git ni Adyong malinaw na hindi tumutugma ang mga pangalan sa mga opisyal na inaakusahan ni Ko. Dahil dito sinabi na mababata sa dapat tutukan ng Independent Commission on Infrastructure ang investigasyon sa dalawang DPWH official na direktang nasangkot. Dagdag niya wala umanong anumang ebidensyang nag-uugnay sa Pangulo o kay Romualdez sa sinasabing anomalya. Panawagan ni Adyong ituon ang proseso sa katotohanan at ebidensya upang hindi malihis ang publiko ng mga gawa-gawang paratang. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, Bureau of Customs o BOC at Department of Public Works and Highways o DPWH tiniyak na ang public auction ng mga luxury cars ng Pamilya Diskaya ay simula ng pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control anomaly. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco. Magandang araw Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at andito tayo ngayon sa grounds ng Bureau of Customs kung saan nakahilera yung 7 luxury vehicles ng Pamilya Diskaya. Ito ngayon yung isinasagawa o ito'y bahagi ng isinasagawa ngayon na public auction ng mga nasabing sasakyan. Kinilabutan si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ng ikutan ng mga luxury vehicle na kasalukuyang sumasailalim ngayon sa public auction. Paliwanag ng kalihim, nakakatuwa na nakakagalit ang kanyang naramdaman dahil alam niyang pera natin ang ginamit para mabili ang naturang mga sakyan. Subalit, naniniwala siya na ito na ang simula ng pagbawi sa pera ng taong bayan. Naniyak naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na marami pa silang ipapabid na mga luxury vehicles, bunsod na rin ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibalik sa taong bayan ang pera nito. Dagdag pa ni Nepomuceno, agad mapapakinabangan ng publiko ang pera na mapapagbilan ng nasabing mga sakyan dahil agad nila itong i-remit naman sa National Treasury. Para sa iba pang updates, tumutok lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at iba pang state media. Muli, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, binigyang diin ng Philippine National Police o PNP na hindi sila papatinag sa anumang ingay politika na umuugong sa bansa. Ito ang naging pahayag ng PNP kasunod ng mga pinakawalang maanghang at mapangudyok na pahayag ni Senadora Amy Marcos laban sa kanyang kapatid
laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., unang pamilya at sa administrasyon nito. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kailanman ay hindi makikilahok ang PNP sa anumang usaping politikal at mananatili silang tapat sa saligang batas, gayon din sa chain of command. Nakikiisaan niya sila sa Armed Forces of the Philippines o AFP sa pagiging profesional, disiplinado at non-partisan. National Police po ay isang professional, non-partisan organization at kami ay mananatiling loyal sa konstitusyon at sa chain of command. Kami po ay ang Philippine National Police ay hindi makikihalo sa anumang usaping pampolitika. Si PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, ibinunyag naman ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang panibagong dokumentong umiiral umano na magpapatunay na si Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Guardiola ang nag-pre-order o nagpauna ng mahigit 20 billion pesos na kontrata sa Department of Public Works and Highways o DPWH bago pa man naisumite sa Kongreso ang 2025 National Expenditure Program. Ayon kay Leviste, ang kakayahan umano ito ni Guardiola na gumawa ng mga arrangements sa DPWH ay posibleng dahilan kung bakit itinuturing umano siyang top DPWH contractor in Congress. Ipinakita ni Leviste ang listahan mula sa opisina ng dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral na may petsang Agosto at 30 ng taong 2024 na naglalaman ng mga proyektong nakalaunan ay iginawad sa mga kumpanyang konektado kay Guardiola para sa taong 2025. Ayon kay Leviste, ang dokumento ay maaaring magsilbing missing link para sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at Office of the Ombudsman upang patunayan umano na may naganap na bid rigging. According to ICI, number 1, Zaldico. Number 3, Diskaya. Number 2, Congressman Edwin Guardiola, who is a member of Congress today. And that's why I'm bringing this up to the media to beg the question, why are we talking about Zaldico and Diskaya but not to the same extent about Congressman Edwin Guardiola? Si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nilinaw ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na hindi nila kilala ang mga nagpapanggap umanong kinatawan ng kanilang komisyon para mangikil sa ilang kongresista. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni ICI Chairperson, Retired Justice Andres Reyes na may mga tao talagang maraming abilidad para makapangikil pero walang bago rito. Modus umano ng mga nasabing individual na alukin ang ilang kongresista na tanggalin ang kanilang mga pangalan mula sa interim report at case referral ng ICI kapalit ng 100 milyong piso. We don't know who these people are, but alam mo, Pilipino, maraming abilidad para mag-extort ng pera. Nothing new in our country. Si ICI Chairperson, Retired Justice Andres Reyes. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, natuklasan ng Department of Agriculture o DA ang 5 ghost projects sa 1,000 farm-to-market roads na ininspeksyon o na-inspeksyonan ng ahensya. Sa plenary deliberations ng panukalang 2026 budget ng DA, sinabi ni Senate Committee on Agriculture Chairperson Senador Kiko Pangilinan na batay sa report ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., suma sa ilalim ngayon ang 4,700
FMR projects na ipinagawa ng DA sa DPWH mula taong 2021. Ayon kay Pangilinan na siyang nagdedepensa sa DA budget, inaasahang matatapos nila ang audit sa unang quarter ng susunod na taon. Una nang inilipat ng Senado sa DA ang pagpapatupad ng mga FMR projects imbes na ipaubaya ito sa DPWH. Ito'y para maiwasan na ang anomalyang tulad ng nangyari sa flood control projects. Naniniwala rin kasi ang mga senador na mas alam ng DA ang mga proyekto. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, inaasahang sa mga susunod na araw ay maglalabas na ng show cause order ang Commission on Elections o COMELEC kay Senador Rodante Marcoleta. Ito'y dahil sa hindi tugmang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at Statement of Contribution and Expenditure o SOSE ng nasabing senador o hindi tugma ang idineklarang yaman kumpara sa ginastos noong kampanya. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, layon ng show cause order na makapagpaliwanag si Senador Marcoleta. Lumalabas aniya na base sa SOSE ni Senador Marcoleta, 112 million pesos ang nagasto sa kampanya, mas mataas kumpara sa mahigit 52 million pesos na idineklara sa kanyang SALN. Walang exception o exemption, dapat malinaw at nakadeklara kung sino ang donor dahil para saan pa ang purpose ng panunumpa sa SOSE kung anonymous ang donor o ang donor. Kabilang sa maaaring kaharaping kaso ni Senador Marcoleta ay perjury o paglabag sa SOSE law. Dineclare actually, pero ang sinasabi ay nung iba ay hindi daw tumutugma yung amount na yon doon sa nakadeklara sa kanyang SALN. So kung ang SALN daw ay ganito, bakit hindi tumutugma yung nagastos sa SALN niya? So maganda rin magkaroon ng paliwanag. Si COMELEC Chairperson George Erwin Garcia. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, international credit rating agencies na nanatiling positibo ang pananaw sa Pilipinas sa gitna ng balasahan sa gabinete. Narito si Melanie Valdos Reyes para sa balita. Hindi umano maapektuhan ang credit profile ng Pilipinas sa naganap na balasahan sa gabinete, partikular sa economic team ng Administrasyong Marcos Jr. Ayon sa Moody's Credit Rating Agency, inaasahan nilang ipagpapatuloy ni Finance Secretary Frederick Go ang polisiya at direksyong pang-ekonomiya ng bansa. Sinabi ni Moody's Assistant Vice President Yung Kim na ang appointment ng bagong finance chief ay hindi makaapekto sa kanilang pagsusuri sa katatagan ng ekonomiya at sa overall credit profile ng Pilipinas. Sa panig naman ng S&P Global Ratings, hindi rin nila inaasahan na maapektuhan ang kabuang direksyon ng polisiya ng gobyerno. Ayon kay S&P Director Yi Farnfua, batay sa kanilang pagtaya ay hindi magdudulot ng political instability ang mga kaganapan kaugnay ng flood control controversy. Dagdag pa ng ahensya na nanatiling positibo ang kanilang outlook sa Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni dating Finance Secretary Ralph Recto, isang direksyong inaasahang ipagpapatuloy ng bagong kalihim. Ang credit rating ay isang sukatan ng kakayahan ng isang bansa na magbayad ng mga utang, bagay na mahalaga sa global investors. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, kasabay ng pangunguna ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa muling pagbubukas ng PhilSports Complex sa Pasig City, ang pagbibigay diin ng Pangulo sa malaking bahagi ng sports sa paglago ng bansa. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na hindi lamang katanyagan at pagkilala ang bitbit ng sports dahil ito rin ang humuhubog sa karakter ng marami sa mga Pilipino,
partikular ang mga kabataan. Kaya naman isinusulong ngayon ni Pangulong Marcos ang muling pagbuhay at pagpapalakas sa iba't ibang sports sa mga paaralan upang mahubog pa ng mabuti ang sportsmanship at karakter ng mga kabataan. All of the things you learn that when you compete in sports, even at the low, just at the level, sa mga bata pa lang, mga intramurals, basta sumasali ka sa sport, lahat yan will teach you how to be a better person. And that's why it has, for me, has become so important. And that's why I think that it's important to bring it back to schools so that all our kids, kahit na one day a week lang. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng ating regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na ang hani o pulot ay hindi kailanman masisira? Sa natagpuan na pulot mula sa mga libingan ng mga Pharaoh sa Ehipto na may edad na mahigit 3,000 taon ay pwede pa rin kainin ayon sa mga siyentipiko. Dahil ang pulot ay may natural preservatives na pumipigil sa bakterya para dumami na dahilan kung bakit nabubulok ang isang pagkain. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Filipino version ng electrodialysis sa paggawa ng asin masisimulang gamitin sa taong 2026. Ang kabangulat ihatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Malam na ti panakausar ti Filipino version iti electrodialysis para ti panakapaado ti produksyon iti asin intono mo na a quarter ti 2026. Deta timpakamon ni Department of Science and Technology Undersecretary Sancho Maborang iti National Science and Technology Week dito syudad ti Lawag. Segon kini Maborang at tinaso nga teknolohiya ket naggapo iti Japan bayat anapan nagbenchmark dagiti siyentista nga agsuksukisok kadagiti wagas tapno mapaado ti mapataod nga asin. Kinuna ni Maborang at tinaso makina ket pagbalinan na ti danom manipod iti baybay a fresh water ken industrial salt. No pedamatan tinaso nga teknolohiya iti Japan ngem nangina ken dakkel unay daytoy rason a nag-reverse engineer da. Kalpasan a mailunsar daytoy into no 2026 matingiting ti presyonan to daytoy ket tinamnamaan da dagiti pribado a negosyante ket mangalada iti daytoy kadagiti lugar da tapno makaramid dalat ti asin anyaman ti panyempo. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo, kultura ng mga katutubong Pilipino sa La Union, itinaguyod sa idinaos na Grand Canyaw. Narito si Glenda Sarak para sa balita.
Nagkaykaysa dagiti indigenous peoples no IPs wino na insigudan nga umili ditoy la Union iti naangay a Grand Canyaw iti syudad ti San Fernando. Di maray iti Canyaw ti talo kang runan nga IP group iti la Union ti kankanaay ibaloy ken bago. Kas pasat ti tradisyon na angay ti Canyaw no sa dino na imatangan ti panagparte iti native a baboy kan panakaidaton ti Abduraytoy kagidan ti ritual wino kararag. Tapno agyaman ken kidawan ti panarabay ti na Marswa. Pinanaknakan dagiti IP ti talentoda baban iti street dancing ken cultural dance presentation. Naragsakmat asimali iti community dance ken tayaw. Dagiti official ti probinsya pakaramanan dagiti indigenous peoples mandatory representative. In panakal ni Governor Mario Eduardo Ortega, amas maipapaayan itan iti suporta dagiti IPs ditoy la Union ken maisaysayang kat dagiti programa para iti pagsayatanda. Manipod aggo la Union, Gilando Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan, earthquake, tsunami, Information, Education, and Communication o IEC campaign, ikinakasal ng Borongan CDRMO. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Padarni kinakasay Borongan City Disaster Risk Reduction and Management Office at an Earthquake, Tsunami Information, Education and Communication na IEC campaign a 42 sa Coastal Barangay San Ciudad, Borongan. Mismo mga kawanyan CDRMO nagdudumara hining IEC campaign na pamumuno ni CDRM Officer Engineer Jaime Voces kundi ito yung aktibidad nga mapakasagan kandam o gibaruhan publiko bahinan mga piligrog mga kadilkaduhan, darit linog o tsunami o mapiho kada pamilya nga tananan mga mulupian mga komunidad intalwas pananglitan may tabo ang nasabi nga mga rimalaso. Upadan gintatalakay na sabi nga IEC campaign ang pag-intindihan masunod. Earthquake scenario sa Eastern Visayas, tsunami hazard maps, tika nga Philippine Institute of Volcanology and Seismology, early warning system ng tsunami advisory, family preparedness tungod earthquake o tsunami, gubag, emergency kit ng evacuation management. Una na gindumara ini nga IEC campaign, unang nga mga barangay ang syudad han Borongan. Tika nga syudad han Borongan, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Puntahan naman natin ang Sogod. Mahigit 40 lokal na pamahalaan sa Eastern Visayas at National Authority for Child Care lumagda ng Memorandum of Agreement o MOA para sa mas pinalakas na alternative child care. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Aljon Malot. Mikabat sa 46 ka syudad ug lungsod sa Eastern Visayas ang nipirma og Memorandum of Agreement kun MOA uban sa National Authority for Child Care (NACA). Nasayran nga ang panagtambayayong nagtumong sa pagpatuman sa domestic administrative adoption, foster care o guban pang alternative child care alang sa mga abandoned, neglected, foundlings, orphaned, surrendered, abused o exploited nga mga bata sa rehiyon. Ubos sa maong MOA, ang LGU pinaagi sa ilang local social welfare and development offices mag-agni og pundok sa mga lisensyado og nagbansay nga foster parents. Pangunahan usab niini ang pagpahigayon sa Parenting Capability Assessment Reports o pagtabang sa pag-andam ug pag-file sa Petition for Adoption. Ingon man ang certification declaring a child legally available for adoption. Matod sa National Authority for Child Care, ang maong panagtambayayong nagtimaan ug nagrepresentar sa usa ka gipaambit nga pasalig sa pagpanalipod, pagamuma ug pagsiguro sa kaugmaon sa mga bata nga nanginahanglan sa permanente ug mahigugmaon nga pamilya. Sa kasamtangan, ana sa 56 ka bata sa Rehiyon 8 ang gideklarar nga legally available alang sa adoption. Samtang 343 ka bata na ang nahatagan og adoption and alternative child care programs and services sukad pa sa tuig 2023. Gikan sa Sugod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Aljon Malot mula sa Sogod. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. 4-Piece National Children's Congress 2025 inilunsad. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Malipayong misalmot ang mga delegado gikan sa Northern Mindanao sa mga workshop sa gipahigayon ng 4-Piece National Children's Congress sa Sikaya Hotel, Quezon City nga gibuksan nitong Nobyembre 17 ug matapos kini sa Nobyembre 21. Ang mga delegado gilangkuban nila ni JC May Barrientos sa Santo Niño, Cataraman, Camiguin, JC May Tare sa Banisilon, Aluran, Misamis Occidental, Cody Brent Caracol sa Patag, Manticaw, Misamis Oriental, Angelica Clear Filisarta sa Lagandang, Damulo, Bukidnon og si J. Of Ganob sa Labuay, Maigo, Lanao del Norte. Tinuig nga gipahigayon ang National Children's Congress atul sa kasulugan sa National Children's Month matag bulan sa Nobyembre. Ang kalihukan nagdala sa temang Next Level Young Leaders, imain ang karapatan, i-unlock magandang kinabukasan. Gikan sa Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga, MAED component ng SAAD program, may napakahalagang papel sa ikatatagumpay ng mga proyekto ng kagawaran ng agrikultura. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Adunay dakong papel ang Marketing Assistance and Enterprise Development o MAED component sa Special Area for Agricultural Development o SAD program diya sa kalampusan sa mga proyekto sa Departamento sa Agrikultura. Kini pinagi sa paggiya sa mga maguma o mananagat nga benepisyaryo sa programa. Ang matag kalihukan sa MAED magsilbi kini isip building block alang sa paglambo sa negosyo sa mga benepisyaryo pinagi sa pagpahigayon og enterprise development training. Sa dihang matumbok na ang kasaligang merkado, ipahigayon gilayon sa MAED ang pag-andam og mga taong magdumala og magpalambo sa negosyo. Toyo sa SAAD nga magpahigayon og enterprise development training aron makatunan sa mga benepisyaryo ang kabahin sa entrepreneurial mindset. Tudlon usab ang mga partisipante sa pagdumala sa negosyo gikan sa financial literacy, product handling og value adding techniques hangtod sa pagsabot sa kinaya og dagan sa merkado og diskarte sa pagpresyo sa mga produkto. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dakoy naman natin ang Butuan. Asosasyon ng Mangingisda sa Surigao del Norte ipinagdiwang ang naging inaugural harvest ng kanilang 4.6 million pesos na Marine Fish Cage Project. Narito naman ang kabuuan ng balita na ihatid sa atin ni Dayanara Hake. Gisaulog sa mga sakop sa Barangay Baybay Lobster Cultures Association kun BBLCA nga asosasyon sa mangingisda ang inaugural harvest sa ilang 4.6 million pesos nga Marine Fish Cage Project ubos sa Aquaculture and Mariculture Expansion and Invigoration Project o AMIP sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun DA-BFAR baguhay lamang sa pakigtambayayong sa gobyerno sa Dakbayan sa Surigao. Gilangkuban sa 47 ka miyembro, 20 ka babae ug 27 ka lalaki, diin ang BBLCA nakaani og kinatibuk ang 6 ka metriko tonelada nga market size nga bangus nga nagkantidad og 928,481 pesos nga nagpakita sa potensyal sa high density polyethylene fish cages sa pagpauswag sa lokal nga operasyon sa mariculture. Kahinumduman nga ang Regional Bureau, lokal nga panggamhanan sa Surigao ug mga Fisher Folk Project beneficiaries ni pirma og Memorandum of Agreement niadtong Mayo 19, 2025
aron opisyal nga sugdan ang pagpatuman sa proyektong interbensyon. Ang ami po sa locally funded nga inisyatiba sa DABFAR nga gitumong sa pagbayaw sa gagmay nga mga mangingisda pinaagi sa paghatag og modernong infrastruktura sa aquaculture, kalidad nga fingerlings ug technical nga suporta nga pagsiguro sa malungtarong panginabuhian ug pagpalig-on sa seguridad sa pagkaon sa mga komunidad sa kabaybayunan. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Dayanara Hake para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Hake mula sa Butuan. Dadako naman tayo sa Iligan. Liga ng mga lalawigan naghayag ng buong suporta para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Sheriff Timhar Habib Majid. Mipahayag og tibok suporta ang League of Provinces of the Philippines o LPP sa administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. pinaagi sa usa ka resolusyon nga nanawagan nga protektahan ang pagka-presidente ug pagdepensa sa konstitusyon, demokrasya ug maayong pagdumala. Sa maong resolusyon, gipasiugdang kampanya sa presidente batok sa korupsyon, nakip ng pagpahibaw sa mga irregularidad sa flood control projects, ang pagtukod sa Independent Commission for Infrastructures ug ang pagsugod sa investigasyon sa Justice Department ug Ombudsman batok sa gilang nga mga opisyal ug kontraktor. Nanawagan sabang LPP ug panaghiusa taliwala sa kalamidad ug giyawhag ang mga gobernador nga magpabiling lig-on sa pagpanalipod sa kalinaw, kalig-on ug responsabling pagdumala. Samtang gipasugdasab sa liga nga sa unang katunga sa termino sa presidente, napatuman ang mga importanteng programa sa ekonomiya ug katilingban nga nabati na karon sa mga kabanikanhan ug hinay-hinay nga nagpauswag sa kinabuhi sa mga Pilipino. Tumong sa resolusyon nga ipakitang panaghiusa sa mga probinsya ug suportahan ang kalig-on sa gobyerno taliwala sa nagkagrabe nga isyu sa politika. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na po nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, amin pong ihahatid sa inyo ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan sa pamagitan ng ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na walang pagkain ang tunay na zero calorie? Sa halip, may mga pagkain na nagtataglay ng mababang bilang ng calorie na nakatutulong sa pagbawas ng timbang. Ilan sa mga ito ang mansanas, peras, pakwan, pipino, celery, kimchi at broccoli. Ikaw, ano ang madalas mong kainin habang nagdidieta? Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Inaasahang sasampa ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa 5.1% ngayong 2025 at 5.3% sa taong 2026 dahil sa magandang idudulot ng pagbabago sa economic team ng Administrasyong Marcos Jr. Ayon ito kay University of Asia and the Pacific o UANP Senior Economist Victor Abola. Ani Abola, kasalukuyan ng nasa 5% ito kung kaya't inaasahan pa ang pagtaas. Ang pagtataya ni Abola ay mas mababa sa full-year target ng pamahalaan na nasa 5.5% hanggang 6.5% para sa 2025 at 6 hanggang 7% naman sa taong 2026 hanggang 2028. Itinuturong dahilan ni Abola ang magandang pagtataya sa ika-4 na quarter, ang mababang inflation, matatag na employment at tumataas na overseas Filipino workers o OFW remittances. Samantala, binigyang diin din ni Abola ang magandang resulta ng pagkakaroon ng bagong miyembro sa economic team na mas maalam sa ekonomiya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mas pinalakas pa ngayon ang competitiveness ng Philippine exports kasabay ng pagtanggal ng US sa 19% taripa sa ilang produktong pang-agrikultura ng Pilipinas. Nakikita din itong magpapatatag ng ekonomiya ng bansa. Kasama sa listahan ng libre sa taripa batay sa executive order na ibinaba ni US President Donald Trump ang coconut-based products, tropical fruit juices, kokwa, saging, oranges at spices. Ayon kay Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI President Consul Enunina Manjo, makatutulong ito sa mga exporter, makalilikha ng trabaho at mas mapalalakas ang competitiveness ng produktong Pinoy. Batay naman sa datos ng pamahalaan, sinabi ng PCCI na mayroong ilang semiconductor items ang exempted mula sa reciprocal tariffs at may export na tinatayang nagkakahalaga ng 2.5 dolyar hanggang 3 bilyon kada taon. Dagdag pa ni Manjo, ikinalugod ng PCCI ang patuloy na suporta at pagkilala ng US sa trade leadership ng Pilipinas. Magbibigay din ani ito ng mga oportunidad sa mga negosyanteng Pinoy na palawigin pa ang kanilang negosyo. Una nang sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na sakop ng agricultural items na kabilang sa US tariff exemption ang tinatayang $1 billion na halaga ng export ng Pilipinas sa United States noong 2024. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinakailangan magpalista ang mga power firms sa Philippine Stock Exchange o PSE upang ikonsiderang tumatalima ang mga ito sa Electric Power Industry Reform Act o ERIRA ayon sa Chief of the Energy Regulatory Commission o ERC. Inanunsyo ng ERC noong October 16 ang mas pinasimpleng panuntunan para sa power generation firms at electric distributor o distributors upang makasunod sa Public Offering Requirement o POR. Dito minamandato ang mga industry player na ibenta ang hindi bababa sa 15% ng kanilang ownership sa publiko sa pamamagitan ng pagpapalista o listing sa PSE o aktwal na pagbebenta sa publiko. Payag ni ERC Chairperson at Chief Executive Officer Francis Saturnino Juan, mas makatotohanan at mas madaling sundan ng mga kumpanya ang narebisang panuntunan. Paliwanag ni Juan, binibigyang kapangyarihan ang ERC sa ilalim ng IPIRAR na mag-issue ng panuntunan at regulasyon na susuporta sa muling pagbuo at pagmodernisa ng power industry. Samantalaan ni Juan, patuloy ang mga kasalukuyang reforma sa ERC sa pagtitiyak ng transparent at streamlined na mga proseso. Kasama sa mga reforma sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ng ERC ang pagpapasimple ng net
metering procedures sa 4 core requirements, standardized rules sa lahat ng distribution utilities o DUs, at ang panukalang resolusyon para palawigin ang sakop ng Lifeline program bilang tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang naging 2025 State of the Nation Address o SONA. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinananatili ng Civil Aeronautics Board o CAB ang passenger fuel surcharge na nakalagay sa mga plane ticket parehas sa level nito ng Disyembre kung kailan pinakamataas ang demand sa air travel. Sa abiso noong Lunes, sinabi ng CAB na mananatili ang fuel surcharge sa level 4 katulad ng sa December 1 hanggang 31. Pinananatili rin ng CAB ang mga level nitong nakaraang 5 magkasunod na buwan. Sa ilalim ng Level 4, nagbabayad ang mga pasahero ng karagdagang 117 pesos hanggang 342 pesos para sa domestic flights, depende sa distansya ng flight. Para sa mga babiyahe sa abroad, papatakang surcharge sa 385 pesos and 70 centavos hanggang 2,867 pesos and 82 centavos. Ang fuel surcharge ay isang optional fee na hindi kasama sa base airfare na maaaring ipasa ng mga airlines sa pasahero upang marekubre ang gastos sa pag-iiba-iba ng presyo ng jet fuel. Batay sa huling datos noong November 14, sinabi ng International Air Transport Association o IATA na nasa $97 and 67 cents per barrel ang average price ng jet fuel. 6% mas mataas sa presyo noong nakaraang buwan. Ayon pa sa CAB, para sa mga airline na nais magpataw o kumolekta ng fuel surcharge sa kaparehong period, dapat magsumite ang mga ito ng aplikasyon bago ang effectivity period at dapat hindi lalampas ang surcharge rates sa level 4. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Target mag-soft launch ng DigiPlus Interactive Corporation, ang leading online gaming company ng Pilipinas na operasyon nito sa South Africa sa taong 2027. Tinatrabaho na ang lisensya nito. Sa isang panayam, sinabi ni DigiPlus President Andy Tsu na positibo ang kumpanyang makakakuha ito ng South African license sa loob ng 8 buwan. Agad ding susundan ito ng market research at product development bago isagawa ang soft launch. Magbabangko ang DigiPlus sa karanasan nito sa paglikha ng online gaming business sa Brazil na kasalukuyan ng nasa retooling matapos makakuha ng market data mula sa test launch nito noong nakaraang taon. Formal nang naghain ng aplikasyon ng DigiPlus para sa 3 lisensya sa South Africa Western Cape Gambling and Racing Board o WCGRB, ang National Manufacturer License, Bookmaker License at ang Bookmaker Premises License. Ang hakbang na ito ay nagtutulak sa pagpasok ng DigiPlus sa isa sa pinaka-promising na regulated online gaming market sa buong mundo. Kinokonsidera kasi ang WCGRB na preferred jurisdiction para sa international operators tulad ng DigiPlus dahil sa transparent regulatory processes at digital readiness nito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, narito ang palitan ng piso kontra sa ibang mga salapi ngayong araw, November 20, 2025. Ang United States dollar nasa 58 pesos 90 centavos, Japan yen 37 centavos, Singapore dollar 45 pesos 7 centavos, South Korea won 4 centavos, China yuan 8 pesos 28 centavos,
Hong Kong dollar 7 pesos 56 centavos, United Kingdom pound 76 pesos 94 centavos, European Monetary Union euro 67 pesos 97 centavos, Canada dollar 41 pesos 92 centavos at Saudi Arabia Rial 15 pesos 71 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito po si Bea Gaza de Guzman para sa Radyo Pilipinas World Service. Magbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon sa paghahatid po ni Leo Magpayo ng ating balitang pampalakasan. Samantala, narito na po ang mga paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Hindi makakalaro si Calvin Oftana ng TNT at Gilas Pilipinas sa unang window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers dahil sa hamstring injury, ayon yan kay head coach Tim Cone matapos ang unang ensayo ng koponan sa Blue Eagle Gym noong Nobyembre 18. Bagamat dumalo si Oftana sa ensayo, dumaan lang siya upang bumati sa mga kasamahan. Ayon kay Cone, umatras na si Oftana at inaasahang mawawala ng 3 hanggang 4 na linggo kaya't hindi siya makakasama sa laban kontra Guam. Dahil sa injury, hindi rin siya nakalaro sa TNT sa kanilang 91-89 pagkatalo sa Rain or Shine sa Cagayan de Oro. Kasama ni Oftana sa injury list si Kai Soto na nagpapagaling pa mula sa injury. Sa kabila nito, maraming pagpipilian si Cone para sa kapalit. Matagal nang nasa pool sina Troy Rosario at RJ Abarientos habang kamakailan lang ay isinama sina Juan Gomez de Leaño at Quentin Miliora Brown sa 18-man roster. Kasama pa rin sa original na 12-man lineup sina Junmar Fajardo, AJ Edu, CJ Perez, Chris Newsome, Scotty Thompson, Japeth Aguilar, Dwight Ramos, Jamie Malonzo, Carl Tamayo at Kevin Kiambao. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpakita ng tibay ang Adamson University sa oras ng pangangailangan para talunin ang De La Salle University 61-60 sa UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament na ginanap sa Mall of Asia Arena. Umangat sa 6-7 ang kartada ng Adamson at buhay pa ang pag-asa ng koponan sa Final Four. Bumagsak naman sa 6-6 ang LaSalle na may 2 laro pang natitira. Bumida si Matty Erolon na may 18 puntos at 5 assists habang nakalikom si Cedric Manzano ng may 15 puntos at 9 na rebound. Ipinahayag ni Coach Nash Racela ang kanyang pagkasaya matapos ang dikdikang laban at binigyan diin ang determinasyon ng koponan. Uminit ang laban sa dulo ng third quarter matapos ma-foul si EJ Goliena sa isang 3-point shot at tinawagan ng unsportsmanlike at technical fouls sina Manu Anabo at Racela na nagresulta sa 5 puntos na kalamangan para sa LaSalle 50-45.
Hindi natinag ang Adamson at ginamit ang kanilang matinding depensa upang pigilan ang Lasal sa 7 puntos sa halos buong fourth quarter. Kahit nakapasok si Earl Abadam ng 3-point shot sa huling 28.5 segundo, nananatiling matatag ang Adamson para sa kanilang ika-6 na panalo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umasa ang San Beda University kina Brian Sahonia at Shanti Miller upang maisalba ang 96-82 panalo kontra Emilio Aguinaldo College sa NCAA Season 101 nitong Miyerkules na ginanap sa Phil Oil Center. Dehado ng 15 puntos sa unang half, bumawi ang Red Lions sa pangunguna nina Sahonia at Miller na nagsanib puwersa para sa 18 puntos sa fourth quarter. Umangat sa 9-3 ang San Beda para kunin ang liderato sa Group B at twice to beat bonus sa quarterfinals. Nanguna si Sahonia na may 26 na puntos, 4 na rebounds, 4 na assists at 2 steal. May 17 puntos naman si Miller kasama ang 3 rebound at 2 assists. Nagambag si rookie Jimmy Reyes ng 12 puntos kabilang ang 2 sunod na 3 na nagsimula ng 9-2 run sa huling yugto. Nagbalik forma si Yukin Andrada na may 17 puntos at 7 rebound habang may 11 puntos si Joe Celso. Tatapusin ng San Beda ang group stage sa Linggo kontra karibal na Colegio de San Juan de Letran. Malakas ang simula ng AYAC, nagtayo ng 40-25 kalamangan kahit wala si head coach Gerson Cabiltes. Pinangunahan ni Deo Lucero, Kyle Ochavo at Wilmar Oftana ang opensa at hawak pa rin nila ang 73-69 bentahe papasok ng fourth period. Ngunit bumaliktad ang laro sa mainit na shooting at depensa ng San Beda. Sa pagkakataong ito, tinapos ni Sahonia ang laban sa 2 sunod na layup bago sinelyuhan ni Reyes sa isa pang 3. Nanguna si Lucero sa AYAC na may 14 na puntos habang may 11 si Ochavo at 9 si Jude Bagay. Bumagsak naman sa 4-8 ang kartada ng Generals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbahagi ng espesyal na ensayo si Alex Ayala kasama ang retiradong tennis legend na si Rafael Nadal sa Rafa Nadal Academy sa Mallorca, Spain noong Nobyembre 19, eksaktong 1 taon matapos ang huling laban ni Nadal. Nagpost si Nadal ng video ng kanilang ensayo sa social media at sinabing pagkalipas ng 1 taon, masarap sa pakiramdam ang pagbabalik nito sa tennis court at nakapractice si Alex Ayala. Naglabas din ng mga larawan ang Academy at tinawag itong isang natatanging araw habang pinuri si Nadal sa pagbabahagi ng kanyang kaalaman at pagmamahal sa laro. Ang huling laban ni Nadal ay sa Davis Cup quarterfinal kontra Botic van de Zandschulp sa Malaga, Spain noong Nobyembre taong 2024. Si Ayala, kasalukuyang number 50 sa WTA rankings, ay naghahanda para sa mga susunod na torneo matapos ang matagumpay na season. Umabot si Ayala sa semifinals ng Miami Open kung saan tinalo niya sina Yelena Ostapenko, Madison Keys at Iga Swiatek at nakarating ng finals sa Eastbourne at nakuha ang kanyang unang WTA title sa Guadalajara Open noong Setyembre. Mula sa number 147 sa simula ng taon, nakapasok din si Ayala sa kanyang unang Grand Slam main draw sa Roland Garros. Target din niyang lumaban para sa Pilipinas sa ika-33 edisyon ng Southeast Asian Games sa Thailand. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, handa ng magningning ang susunod na henerasyon ng mga elite gymnasts sa pagsisimula ng 3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships ngayong Huwebes na gaganapin sa Newport World Resort sa Pasay City. Pinangungunahan ni Carl Eldrew Yulo ang pambato ng Pilipinas sa Men's Artistic Gymnastics o MAG qualifications kasama sina Hilario Palles III, Anthony Palles at CJ Pernia. Mga kalaban nila ang mga gymnast mula sa 73 bansa. Sa Biyernes, Nobyembre 21, sasabak naman sa Women's Artistic Gymnastics o WAG sina Sabina Tayag, Maxine Bondok, Jelian Bantillan at Elizabeth Antone. Gaganapin ang all-around finals para sa MAG at WAG sa Sabado, Nobyembre 22, habang ang apparatus finals ay sa Nobyembre 23 at 24. Binigyan din ni FIG President Morinari Watanabe ang kahalagahan ng torneo para sa mga batang atleta na nangangarap makapasok sa Olympics. Nagpasalamat naman si Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio sa FIG sa pagtitiwala sa Pilipinas bilang host at binigyang halaga ang pagkakataong maipakita ang galing ng mga lokal na atleta sa pandaigdigang entablado. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo? Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halu, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Sa Miss Universe 2025 pre-pageant show, ibinandera ni Miss Universe Philippines 2025 Maria Atisa Manalo ang makulay niyang fiesta-inspired national costume sa National Costume Competition ng Patimpalak sa Bangkok, Thailand nitong November 19. Sa Facebook post na ibinahagi ni Atisa, inilarawan niya ang kanyang national costume bilang living symbol of beauty, grace, and cultural or pride. Ayon pa kay Atisa, ang suot niyang kamisa na may hugis kampanang manggas ay isang pagpupugay kay Maria Clara na simbolo ng isang Filipina na isang bayani o sa akda ng maituturing nating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Yan po ay ang No Limitang Here. Anya, ang NatCos o national costume na yan ay gawa sa hand-embroidered pinya na nagmula pa sa delicate fibers ng dahon nito. At ito raw ay nagpapakita ng Filipino artistry. So may simbolo raw ang suot niyang saya na pinaka-engranding mga pista sa Pilipinas tulad ng Giant Lantern Festival ng Pampanga, Pahiyas Festival ng Lukban sa Quezon at ang Panagbenga Festival sa Baguio City sa Benguet. Ang coronation night ng 74th Miss Universe ay isasagawa sa Impact Mungtong Thani Arena sa Bangkok, Thailand
sa darating na Biyernes na, bukas na yan, Nobyembre 21, kung saan susubuking sungkitin ni Atisa ang ikalimang Miss Universe crown ng Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Muling bumida ang nation's girl group na BINI sa 38 Awit Awards matapos masungkit ang ilang malaking parangal kabilang ang People's Voice Favorite Group Artist at People's Voice Favorite Album of the Year para sa kanilang album na Tala Arawan. Nanaig din ang kanilang hit song na Salamin Salamin bilang Best Dance Electronic Recording habang pinarangalan ang kanilang fandom na Blooms ng Vibe Stan Award. Kabilang din sa mga nagwagi ang ilang kapamilya artist na sina Regine Velasquez Alcacid para sa Best Original Soundtrack Recording at Maki para sa Best Pop Recording. Etong sina Juan Carlos, Kyle Echari at Noel Cabango naman ang nagwagi ng Best Regional Recording habang sina Moira at Juan Carlos ang nakakuha ng Best Ballad Recording. Sa mga pangunahing parangal, itinanghal ang Misteryoso ng Cup of Joe bilang Song of the Year, Ben and Ben para sa Album of the Year at Namimiss Ko Na ng kanta ng Lola Amor bilang Record of the Year. Samantala, pinarangalan din si Ellie Buendia ng Dangal ng Musikang Pilipino Award para sa kanyang ambag sa Original Filipino Music o OPM. Tampok ang mga performances sa nasabing awards o music awards ang BINI, etong si Regine Velasquez kasama si Rob Daniel at ang P-pop group na BGYO na nagbigay diin sa pag-uunahan na pataas ng mga Pilipinong musikero. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Ibinahagi ng celebrity na si Isa Pressman ang matinding online at real-life bullying na naranasan niya lalo na't nang malink ito kay James Reid at akusahang nasa likod ng ang third party sa hiwalayan ni na James at Nadine Lustre. Dahil sa sunod-sunod na hate comments, pagbabanta at pambabastos mula sa mga netizen kabilang pagtawag sa kanya na ahas, mga agaw at iba pang mga masasakit at malisyosong salita, napilitan na siyang i-off ang comment section at mag-block ng accounts at iwasan ng mga public events. At apektado rin ang kanyang kabuhayan dahil may nawalang brand deal sa kanya. At ito, umabot din si Isa sa puntong natakot siya para sa sariling kaligtasan matapos makatanggap nga ng mga pagbabanta sa buhay. Dahil dito, lalo siyang nag-withdraw sa social media at sa publiko. At inamin din ng celebrity na bumagsak ng husto ang kanyang mental health at partikular na dyan na hindi na siya nakakatulog ng maayos at nawalan na ito ng gana sa buhay at nagsimula na ring maniwala sa mga paninira sa kanya. At dumating pa ito sa punto na nanakit o sinaktan niya ang sarili, ngunit naging malaki ang tulong ni James upang makabangon siya at muling mahalin ang kanyang sarili. Sa katunayan nga, sabi nga ni Isa ay nagpasalamat siya sa kanyang mga bashers dahil sa matinding pagsubok ay natutunan niyang kilalanin at pahalagahan ang sarili. At hinikayat niya ang publiko na huwag magpakalat ng galit online at sa halip ay maglaan ng oras para sa pagmamahal at pagpapahalaga sa pamilya at kapwa. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. NOMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista.
Yan na po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Ocias at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin syempre ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at kalakalan na si Bea Gaza de Guzman, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga makakalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.